Pag-usapan pa natin ang kwento ni Tatay Pedring at Mary Grace kasama si Mobile Journal Kyla Makantan. Kyla, paano raw ba inilapit si Mary Grace dito kay Tatay Pedring noon? Oo, Paps, nagulat nga ako dito sa kwento kasi ito palang parents, yung totoong parents ni Mary Grace, taga doon lang din sa kanila. At ang nangyari, kilala din ni Mary Grace. Ngayon, nakakasalubong niya, pero kumbaga wala na siyang relasyon na binuo talaga dito sa kanyang parents dahil nga nung binenta, nakakabit pa nga raw, Paps, yung puso nung binenta sa halagang 500 pesos etong si Mary Grace. Kaya talagang grabe din yung kanyang pasasalamat dito nga sa kanyang tatay. At nung time na ito kasi, Paps J, buhay pa yung second wife ni Tatay Pedring. So sila talaga yung bumili dito kay Mary Grace. Ayun, hindi raw ba natakot si Tatay Pedring na kupkupin itong bata? Oo, honestly, Paps, nung una daw, ayaw nga ni Tatay Pedring dahil sunod-sunod nang namatay yung kanyang mga anak, yung kanyang unang asawa, at natakot daw siya na baka ganun nga rin yung mangyari dito sa sanggol kapag kakinupkup nila. Pero hinikayat daw siya nung kanyang second wife, yung tumayong ina nito ni Mary Grace, at sa huli, naging maganda naman, Paps, yung resulta nung kanilang pagtanggap nga dito kay Mary Grace. Kyla, paano raw napanatiling malakas ang pananampalataya ni Tatay Pedring sa kabila ng maraming pagsubok? Oo nga, grabe nga, Paps. Talagang naiyak ako during interview. Nahabag ako dun sa kwento nila. At nakatulong kasi, Paps, na sa simbahan talaga almost half ng life ni Tatay Pedring nasa simbahan na siya. Kaya talagang, kumbaga, hindi na matibag, Paps, yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kahit pa nga na ganito yung mga nangyari. At tinitignan niya, Paps, yung yung brighter side, which is kasama niya si Mary Grace. Meron pa rin talaga siyang karamay sa buhay. Si Tatay Pedring nagsisilbi para sa church. Yes. Ganon, taong simbahan. Taong simbahan. Siya yung mga nagde-decorate, Pops, doon at nagme-maintain ng kaayusan. Yun nga lang, sadly, di na siya nakabalik this year lang dahil nga doon sa na mild stroke, yes. Okay. Nasa kolehiyo na ngayon si Mary Grace. Anong plano niya pagka-graduate? Oo. Actually, Pops, hindi nga siya makapasok dahil binabantayan din yung kanyang Tatay Pedring. Pero binalita niya sa atin na recently nanganak siya. So, after nung interview natin, nag-give birth siya. Tapos, masayang-masaya si Tatay Pedring dahil, kumbaga, unti-unti nadadagdagan yung kanilang family members. Pero, pinangako naman daw niya, Paps, na kapag naging maayos na ulit, stable na rin si Tatay Pedring, babalik siya sa pag-aaral. Dahil tatapusin niya, Paps, last year niya na At marami siyang gustong gawin. At gusto niyang bumawi talaga dito nga kay Tatay Pedring. Okay, Kyla, itong kwentong ito ay nag-viral. Marami bang nakarelate dun sa kwento ni na Tatay Pedring at Mary Grace? Maraming nalungkot, Pops, Yung ibang talagang nahabag, yung mga may daddy issues daw. Dahil kakaiba nga yung connection na meron yung mag-ama kahit na hindi sila magkadugo. At bukod nga dito, Pops, madaming nagpaabot ng tulong dahil talagang hirap talaga ngayon financially itong mag-ama. Oo. At si Mary Grace, nung tinanong natin, sabi niya, mas gusto pa rin daw niya hilingin yung prayers dahil gusto niya na mapabuti nga yung lagay ng kanyang tatay. Pero kung meron daw mga mag-aabot ng tulong, talagang ma-appreciate nila at malaking bagay daw yun sa kanila, Paps. At syempre, baka pwede nating itanong saan pwede magpaabot ng tulong dito kay Tatay Pedring. Oo, pwede nilang kontakin, Paps, yung Facebook page ni Mary Grace. Mary Grace Mojado. At meron din sa TikTok kung gusto nilang mabalikan Hanapin yung story. nila, Oo, yung buong story kasi may haba-haba ito, Paps, na lang natin, na summarize lang natin para malaman nila yung detailed na kwento o story nga nitong ni Tatay Pedring at ni Mary Grace. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal Kyla Makantan.